What's up my homie? What's up my chops? What's up my homeboy? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Huddle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. At syempre kasama niyo pa rin si Marikita, ang inyong Battle Huddlera ng taon. Uy, gusto ko palang humingi ng sorry kay kay Mary Jewel Zubiaga kasi matagal niya na tong request. Pwede ba siya muna unahin natin? Kasi hinanap ko yung luma kong listahan. Naka-asterisk na kasi yung request niya. Dapat talaga next na to, yung pagkabalik ko galing bundok. Ayan o, naka-asterisk siya. Zenlook versus MR. So, sorry na po. Pero pagbibigyan ko muna to, isa sa pinakauna natin tong subscriber at isa sa pinakauna nating nagtitiis at nagtsatsaga kay madam, madaming dada. At salamat sa'yo, Mary. Ano bang prefer mo itawag ko sa'yo, Mary or Jewel? Mas maganda yung Jewel, nakakasosyal yun. So yun, game, sige, check natin to. Panoorin natin to. Tara, let's do this. At syempre, shoutout pa rin palagi, Boss Enigma. Pairam lang po ng video. Di ko po intensyon na peratahin. Makikireact lang po si Madam. At salamat. Shoutout sa buong Flip Top community, Flip Top staff, sa lahat ng bumubuo ng liga. Thank you. At game. Let's do this. Isang request ang pagbibigay natin ngayong madaling araw. Time check is 1:56 a.m. Medyo nagiging medyo nagiging pampira na yung oras ni Madam. Palala na ng palala. Palit na ng palit, no? So, tara. Dami ko kasing ganap sa umaga, pero ito, kayanin natin to para sa ikakaligaya ng mga mahal natin sa buhay. Let's go! Pang-anim na laban na ngayong gabi. Sorry na ang paunti, pero yung boss ko dito pa rin. Wait lang. Para sa parating nating laban, Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs na buo-buo na liga, lahat ng mga dumayo pa, galing sa malalayo. Alala yung isang MC na parating, isa sa pinaka na-delay na flight. Shoutout sa lahat ng represent collab, lahat ng sumusuporta sa buong liga. At siyempre, silipin nyo Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para i-send. Masaya ka rin ba kapag ako ay naparito? Masaya pa rin ba kapag gabi sa paraiso? Sang paro-paro sa hardin ng talampunay, malayang taluduran sa papel ng aking buhay. Wait, may kaboses siya. May kaboses siyang rapper na isa sa matagal na. Tsaka kaboses niya rin yung isa namin tropa. Sa teacher ko sa math. Shoutout sa teacher niya sa math. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay MR Industria. Literal ang pangyayari na lulusaw sa pikit mata. Ang isip nagpasakit para sa mga ulong tumataba. Pantay ang pagtingin sa kanan at sa kaliwa. Gumagawa ng may hangad, walang napapala. MR Industria, Uprising Record. Gusto ko yun, no? Medyo political. Shoutouts Real Jokes Clothing, shoutouts Bad Crib Clothing. At nanalo ng coito si Zed Luke. Piliin niya mauna si MR Industria. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, on 14, day 2. MR. Kumusta? Kamusta biyahe? Buti nga nakarating ka pa. Napanaginipan kasi kita na napaparaning ka na. Kulang na sa tulog sa paghahanda, ay kulang na rin sa pahinga. Sa paghihintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka. Malabo pues sa ating palinawin. Bawat rima, pinipinaw tong kalaban, gigilingin. Sasalain na maigi mula itaas, hihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim, pailalim at padiin kita susukatin. At parang babarahan itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang bumabara sa utak mo.
Pati angkan ito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo. Sa hinaharap kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora, purong Tagalog na magpapaurong ng iyong dila nang hindi na kayo makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Salamat sa Diyos. Na-arbor na kasi kita, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya kinaaawaan na kita, nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Pinatubo kita at pinabunga na may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam ng aking sikmurang tumutunaw lang ng makatang pampantasya. Ito'y pag-asa ng pagbasa ng paghasa ng panlasa. Durako ang kamalasa ng paglalakbay mong dito madidisgrasya. Dahil buhay at kamatayan ang ating distansya. Kaya huwag ka nang umasa, magapi mo ko'y mananatiling pagnanasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? Ala? Ang lala nun, men. Alam mo, nagustuhan ko yung ano niya. Buhay at kamatayan na distansya. Ang ganda nun. Ang ganda nun kasi imaginein mo from dun sa sinapupunan, binuo pa lang daw siya ng nanay niya, inarbor na siya sa taas, sa Diyos, kay Lord, kasi sabi niya, di ba parang, tapos binulong niya sa tenga niya yung sa tenga niya yung una niyang kanta, so parang sinasabi niya na, pagmamay-ari kita, di ba? Tapos ganun ka laki yung distansya nung, kung ito ay ginagamit niya bilang metaphor, para pinapakita na ganun kalayo yung agwat nating dalawa. Ganito ako mas nakakalamang sa'yo to the point na fetus ka pa lang. 'Di ba? Matanda na ako, pa finish line na ako sa buhay. Ang lang lala nun, ganda nun, men. First time ko ito mapanood kasi ito nga si Zenlook tsaka si Emmer, first time ko sila makita. First time ko talaga sila mapanood. So, wala akong idea na ganito kalala. Alam mo yung goosebump ko na parang nahihirapan umangat sa pores. Parang ganun yung binibigay sa akin na feeling ni Emmer Ganon. So, tignan natin si Zenlook. Kamusta? Kamusta, Emar? Isang dating kakampi. Matagal na tayong di nagkita. Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Mahal na mahal mo ang katamaran. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Tambay, hilata, pagmumuni-muni lang ang trabaho mo, pre. Sana mabagsak ka ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga binubulong sa hangin. Sige, tumingin ka sa'kin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Sa estilo mo may kulang. Bagamat isa ka sa mga una kong pamantayan. Si Lucas ang kumpletos Ricardos at isa ka lamang kasangkapan. Moderno na ang rap. Yang estilo mo'y naiwan. Napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo, mag-isa kang naaaning. Kahit maghulog ka ng maraming kutsara, wala pa ring bisitang darating.
At pag nakaramdam ng gutom, mas sumasalbahe sabay. Nang babato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotel at Socrates nagdedebate sa impyerno. Emar kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Game. Zenlook. Ang nagustuhan ko kay Zenlook, ano siya, very relatable siya. Magandang Tagalog niya. Pero si MR mas malalim, mas parang underground yung pagkatagalog na parang hinukay mo sa balon. Pero si Zen, magandang Tagalog niya to the point na relatable sa mga tao kasi nagbitaw siya ng isa yung very relatable yun na scenario is yung antok, 'di ba? Kapag dumating yung antok. Pero ang nakakatawa dito na ginawa niya ng punchline is pinamemerienda pa niya yung antok. So meaning binibaby pa niya yung antok kapag dinadalog siya ng antok. Nakakatawa yun para sa akin kasi minsan kapag hindi ko gusto matulog, dun siya dumadating. Nakakainis. Kaya very na-appreciate ko tong angle na to. So, bakit mas relatable si Zenlook? Kasi ang dami niyang binanggit na mga kasabihan na alam na natin, 'di ba? Na familiar tayo, like yung kapag nakahulog ka ng mga kubyertos, kutsara, 'di ba? May dadating daw na bisita. Tapos depende pa 'yun kung tinidor or kutsara, depende yung kasarian ng dadalaw sa iyo, 'di ba? Tapos sinabi niya rin yung about sa tinapay, 'di ba? Kapag binato mo ng tinapay, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, pero hindi na 'yun nagme-make sense ngayon. Kailangan pag binato ka ng bato, dapat mas malala yung ibato mo, 'di ba? So, 'yun. Pero either way, kailangan pa rin natin i-choose yung kindness. So, doon pa rin tayo sa tinapay, di ba? Kung ano man, gano'n man kalaki yung nagawa sa atin ng kasalanan ng isang tao, alam ko mahirap magpatawad, pero para sa sarili nating kapakanan, mas maganda na lang na patawarin natin sila, di ba? To the point na hindi mo naman kailangan na hintayin siya mag-sorry sa'yo. Kundi, bigyan mo na lang ng kapatawaran para sa sarili mo, 'di ba? Kasi ang hirap kapag wala kang peace of mind. So, 'yun, 'di ba? Ang ganda noon, very relatable yung kay Zenlook. Daw para sila magaling, 'di ba? Game round 2. Grabe ka. Pag mo ako sigawan, hindi ako pang ubusan ng boses, pang ubusan ako ng lahi. Yang hypnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Kaya sa'yo, sumasapi. Ang agimat mong dala ng tinitigang ko'y biglang nahati. Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuluan ko na sa talyase. Agresibo lang ito, manalita, ngunit ang asignatura hindi epektibo. Kaya hindi integratibo. Kaya hindi mo aralang yung estilo. Tingin ko nga sa'yo, sintu-sintu ka pati ang iyong kolektibo. Kakatanong mo kay tatalino, tinakwil ka na ng sarili mong tribo. Tapos dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilikha, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno ka hahalik. Dahil kung tingin mo, nakikita mo na o makikita mo pa na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Hindi mo natunugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon. Hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon. Kasi hindi sakit ang pumapatay sa iyo, kundi ang iyong desisyon. Kaya tag to sa taludturan. Wala sa kalingkingan nitong taga-tubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus ka ipapako, iaalay sa larangan. At ika'y aking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Siyempre, at para maging saksi ang mundo at ang isang katauhan na ang blankong silid ay dapat lang na minamata para matauhan. Iaalay na rin sa'yo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon, ganon,
Ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin. Kulang-kulang tong kukulangin, halos tayong dapat nabilangin. Kasi wala nang paraan para sa daan ko to palarin. Sa aking kamay ka mamamatay at yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Parang ano, no? Parang kapos. Pero, ang ganda pa rin. Ang naiisip ko si MR Industria, yung ganitong timbre niya, para siyang metal eh. Kumbaga sa tugtugan, di ba? Para siyang metal rap. Yung texture, yung raspiness ng boses niya, di ba? Tapos yung flow niya, yung sulat niya, parang nakikita ko sa kanya yung timbre niya metal eh. Di ba? Ganun, parang ganun yung, parang ano eh, yung feels na binibigay niya. Wag naman ganun. Kaibigan mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring nakakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Mahihirapan magdurusa tong kaluluwang nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin, paparusahan, tong kawatan na salarin, mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kaliwa ka ng kaliwa, walang problema halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang kadire. Ang rason kapag natalo, di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matatamo ay kahihiyan dito sa patayang hanggang dulo. Wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. May espada at martilyo, pangbarbaro ang aking asal. Tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ng panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Duot na kusog mga kumo, sa bungo na sulod pagkabuno, dugo magulot na buo na pagguho, tutok sa pagtupok, tsak sunog sa pagsuyo, tunog malaguro, lubog ang pulok sang bundok at puok, paroon at patungo. Usok, industrialismo, pagkawasak ang sigawan. Kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputol ang puno ng buhay at ginawa ang sagrado kong papel. Ang panulat ko'y balahibong binunot mula sa pakpak ng arkanghel. Sumindi ako ng kabuti at tinaktak ko ng ganto at ginawa ng Diyos ang tao galing sa nahulog na abo. Papatunayan kong mali ang nagsasabing kami pareha. Magkaiba tayo ng tela sa pagtatahi ng letra. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Para sa akin ay insulto. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking ribulto. Tung kauri tatalunin, magkalaban na tayo bay. Wala na ang daan ng mga tumakas, sinunog ko na ang tulay. Game round to ni Zend. Very consistent si Zend look, no? Talagang pinanindigan niya yung reference niya ng mga kasabihan. Naglapag ulit siya sa round 2 ng about sa yung tenga, di ba? Kapag tumutukoy yun sa chismis, di ba? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita, di ba? Tumutukoy yun sa kasabihan ng mga chismosa, di ba? Naririnig ng lupa ay kakalat ng ano. So, gusto ko yung isa pa yung kapit sa patalim, di ba? Kung ikaw nagigipit na talaga sa buhay at gagawin mo lahat, di ba? Kakapit ka talaga sa patalim, di ba? Tapos, maganda rin yung wala ka ng mukhang ihaharap kasi pinugot niya na yung ulo mo. Diba? Tapos, ganda rin yun ng panahon ng metal. Diba? Kasi merong panahon ng bato. Diba? Sa Flintstones, diba? Panahon ng mga humanoid.
mongoloid. So, yung mga taong, di ba, nang wala pang, hindi pa nila nadidiscover yung apoy, di ba? Stone Age, di ba? Ganda nung, no, nung panahon ng metal. Kumbaga, parang future, mga robots, di ba? Ganda nun. Ano ba? Yun nga, uy, ganda din to, biblical. Puno ng buhay, 'di ba? So, 'yun. Maganda 'yun. Tapos kinonect pa niya sa paglikha, kaya very consistent. Para sa akin, consistent yung sulat ni Zenlook at saka relatable siya. Maganda yung Tagalog, malalim. Pero at the same time, 'di ba? At the same time, 'di ba? Very relatable. Para sila magaling. Magkaiba lang sila ng style. Wala pa ako napanood na halos parehas na style eh. Pero let's go. Let's do this. MR. Hindi. Gago. Hindi. Hindi ka gumagalos. Kahit magpakamakata. Nagukay ka ata ng malalim. Tama yan. Diyan ka hihilata. Buhay kitang ililibing kasama ng Sana, etong style na to, etong gintong punchline niya, sana naglagay siya sa unang round niya, tsaka sorry, nasid ako. Sa unang round niya, tsaka sa second round, third round na to, ngayon lang siya nagpatawa ng tao. Diba? Sana nilagyan niya ng konting asin yung first, tsaka yung second, sayang. Tamatay mong talata. Nais ko lang makakita ng makatang naaagnas habang nagmamakaawa. Dahil yung hinagpis mo ulila, kaya pikit bulagang yung diwa, kulang sa hilamos ng kumukulong mantika. Nang kumunat at maunat ang maskara nitong manika, na kahit iminani ko, nimoni ko, ang mekanismo mo ay mga sausaw. Sa timbangan lang yun ang aking palagay. Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bata ka pa at supot kung sa mundo ko to ilalagay. Kikikilang ka lang ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka kapag hindi ka naglagay. Kasi papunta ka pa lang, Sen. Papunta na ako ulit. Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit? May sakit ka sa isip. Palakpak kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi na susumpungan, na kahit sa masusing pagsusuri, hindi na ito mabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kong silaban. Ako ang dagat-dagat ang apoy, hindi kita mararamdaman. Kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ika'y leon sa gubat na binulag ng mariposa. Uminom ng tubig ng tumatuba na wala na ng panlasa. Handa nyo pa rin bang tikman ang sulat ni Lucas ng nakakasulat lang ulit hindi nakakabasa? Kasi, tol, yung pangungusap mo, putol-putol, linyay buhol-buhol. Basta ang ganda nun, na marunong ka magsulat pero di ka marunong magbasa. Diba? Ano ka, bulag? Ganda yun. Buhol, pinagtatagping, pinagdurog tong pakunwaring na uulol. Ulol, yung tali mo, bingaw-bingaw, masahol pa sa mapurol. Tila walang tumatama na suntokan, nagsuot ng asarol. Pero, kahit saluhin ko lahat ng iyong ipupukol, ibuburol ka pa rin sa burol, na baolang ataol. Ilaw ang ulo mong kaparol habang nagsisilab ako ng dayami sa kupol. At kung mabubuhay ka muli, tangina, tarsier ka na lang sa buhol na pinagkaputol, putol. What's up, Ahon 4D? Ang sarap nung amoy nun, nung dayami na sinusunog. Lalo na pag bagong, anong tawag dun? Bagong harvest, ano yun? Anong Tagalog yun? Saka yun. Bagong saka. Bango nun, di ba? Pagka tinambak na yun dun, tapos nahamugan na yun, tapos susunugin na ng gabi. Tapos nandun ka lang sa paligid nun, ang bango nun. Mabango pa yun sa binibape nyo.
Hindi. Isang buwan ka sa aking ulo, nag-isip ako ng kusa. Parang anit ko ang daigdig tapos ikaw ang kutong lupa. Mahina daw ang mga tao, pwes sa kamao ko sasagupa. Papatulugin ko na tong lobo nang di na makapagbilang ng tupa. Namumuna, nang huhusga, porket mulat na po siya. Kung meron kang 3 mata, ibig sabihin mas marami ang iyong muta. Hinaluan mo ng yabang ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Madilim na silid aklatan, mangangapa ka sa mga letra. Liriko bumabakat at ang lakas ko na tirible. Kada linya mabangis parang mga marka ng tigre. Hihingi ba ako ng pasensya o tatapusin ko na tong lokong to? Ang bulong ng aking konsensya, tinalo ng mga boses sa ulo ko. Peke na makata, habang ako ang totoo. Parang ubaryo lang ni Gaya, mahiwaga ang nabubuo. Ngayon kusang sasambulat dala kong proyekto. Asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at istruktura aking monumento. Mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang lukas na siyang sinemento. Pinapamulat mga sulat na may sentimento. Si Emar malademonyo, pero sa pag-ibig na pinsala, isang mabangis na diablo na tinalo lang ng diwata. Ginawa ka daw utusan, naging mahinhin ka na masyado, naging di makabasag pinggan, pinaghuhugas na lang ng plato. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko kaya nasunog ang aking kilay. Makikita nyo sa laban na to, diretso sa ulo ang pinsala. Sarap hatawin ng maso yung bungo mo hanggang memorya mawala na. Delikado kanyang isip, diretso sa utak mga bala. Parang pinanis ko album mo, mabubura ang alaala. Isa-isa kong tutugisin kung marami ang ikaw. Pinapasok sa lambat mga kaluluwang ligaw. Di lumalagpas sa oras pero nairaos ko yung punto. Nilalabas na kita sa kahon sa loob ng 2 minuto. Round 14. St. Luke vs. Emar. Mag-iayos pa ang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Ganda nun, no? Ang ganda. Very refreshing. Para sa akin, very refreshing. Ano to, ibang angulo ng flip top. Kasi, bakit ibang angulo? Kasi, wala siya yung common na nagbabastusan, na may mga utong, na nag-yoga. Walang ganun, di ba? Malinis. Tsaka, pareha silang, ang ganda nung matching nila. Hindi yung goya. Maganda yung laban kasi parehas silang malalim magtagalog, parehas silang mahusay magsulat. Yun nga lang, tinignan ko to as sino na lang yung mas consistent. Kaya para sa akin si Zenlook yung mas, para silang may social awareness eh. Maganda yung mga atake nila sa society. Merong about sa tribo, 'di ba? Merong about sa industriya. Kaya maganda. Kaso nga lang bakit nagkakaroon ng tulog kay Emar? Kasi sobrang malalim pa siya ng konti. Mas malalim siya ng konti kay Zenlook. Yung differences nila ni Zenlook. Mas medyo malalim si Emar na yung hindi siya makamasa. Diba? Si Zenlook very, medyo moderate. Diba? Medyo moderate. Ito sa Emar, yung yung lasing ka na nito, tapos magla-laugh trip ka na. Diba? Yung parang ganun. Pero sa Zenlook, siya, drink moderately. Si Emar naman, talagang, alam mo yun, pagkapang ka nang uuwi. Parang ganun yung pakiramdam na binibigay nila sa akin. So, anyways, para sa akin, Zenlook. Diba? First time ko ito napanood. Ang galing nila parehas. Kudos. Dito tayo, friend. So, yun. Kudos sa inyong dalawa. Congratulations. Tingnan natin sino panalo. Dami ko na namang tasa. Yun yung mga
laban na tingin ko, panalo tayo lahat. Pero huwag niyo ipakita sa mga bata dahil napakabastos, napakabulgar, puro mura. Pero ang boto ng Jurado, 5-0, mag-iay tayo lahat para kay MR Industria. See? Tingnan mo, hindi ko akalain na siya yung mananalo kasi nag-rely ako sa audience. Diba ka? Mas galing, galing. Congrats, ha? Pero mamaya, Zen, look, ayos ka, bro. Consistent ka nun. Si MR, hands down ako sa'yo. Ang ganda. Ang lalim. Pero parang medyo bitin yung iba. Medyo bitin yung ibang, verses. Pero panalo yun. Yeah. Congrats. It doesn't matter ano yung boto ko diba? Di naman ako counted So, yan. May kanya-kanya tayong opinion. Sorry na sa sorry sa masasaktan. Sorry sa mga fans dyan na hindi sang-ayon. Kinonsider ko rin naman yung tao sa decision ko. And si Zenlo, pero either way, pares panalo yun. Bakit naglalabas ng hinanaing si Anigma? Boss, ano nangyari? Puro mura. Oo nga. Ito yung pinakamalinis na na laban na nakita ko. Sana more of this, di ba? More pa na ganitong laban. Talagang binabalik ang balagtasan sa Pilipinas. Ayos, sana ganito pang mga laban, no? Congratulations sa inyong dalawa. So anyways, highway. Kita-kits ulit tayo sa susunod na hatol. Thank you so much, Jewel, sa pagpapaalala sa akin. Madam, ang tagal ko na ito ni-request. Pagbigyan mo na ako. Thank you so much. At kahit 2:30 AM na ng madaling araw, kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Magkakape lang si Madam kasi medyo nag-groggy na ako sa antok. Thank you so much. Basta Enigma, ang ganda nitong laban na to. I love it. Sana ganito pa po. Sana meron pa po tayong mga ganitong klase ng laban. At kailangan natin yan para sa ikakaganda ng komunidad. Yes! Tagalog! Ng komunidad ng Flip Top. Diba? Ang ganda naman. Ang ganda nga pala ng Tagalog niya na yung kolabatibo, integratibo. Tama ba? Yan, so kita-kits tayo sa susunod na video. Ako pa rin ang inyong battle-hatulero ng taon. Manikita in the house, yeah, break it down. Kanta, Spotify, kahit saang streaming platform, meron po, meron din sa Reverb Nation, under sa Cabalenyo. Yan, may kanta kami doon nila Boss Tikas. Tapos, yan, may i-release po akong bagong kanta, medyo rock and roll. Kasi tribute ko to kay Agent Orange. At kita-kits tayo sa susunod na video. Thank you so much sa paghintay.